Amen. So, would you open your Bible sa John chapter 12, verses 44 to 50? We will pick up this morning, verses 44 to 50. So, we continue our study dito po sa Gospel of John. So, this morning, we will look at the last words of Jesus sa kanyang public ministry. And sa chapter 13, nakapokus na po ito sa kanyang mga disciples, sa pag-prepare sa kanyang mga disciples para ihanda sila sa mga huling araw niya dito sa mundo, sa kanyang paglisan dito sa mundo. Dito sa verses na ating titingnan ngayon, this is the summary about kung sino si Jesus. If you understand who is Jesus, kung sino si Jesus, then you know about Jesus. Kung ikaw ay, if somebody will ask to you, sino si Jesus? Would you able to explain to them kung sino si Jesus? Kaya mo bang ipaliwanag sa kanila kung sino si Jesus? You cannot explain to others who is Jesus kung hindi mo nakikilala si Jesus sa buhay mo. So, mahalaga na may understanding tayo, may relasyon ka sa Kanya, kilala mo si Jesus, so that kung mayroong ibang tao na nangangailangan kay Jesus, mapapakilala mo siya. Or if may tao na magtanong about kay Jesus, then mapapakilala mo si Jesus kasi kilala mo si Jesus. So that is the title of our study this morning, Sino si Jesus? Who is Jesus? So start sa verse 44. So, follow along with me as I read. Verse 44, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin, nananalig kundi pati sa nagsugo sa akin. So in other words, sinasabi ni Jesus dito that if you believe in Him, hindi ka lang naniniwala sa Kanya, hindi lang kay Jesus, kundi pati na rin sa Ama. Because sinugo siya ng Ama. Verse 45, at ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa nagsugo sa akin. In other words, kapag nakita mo ako, sabi ni Jesus, kapag nakita mo ako, nakikita mo ang Ama. So, but hindi kiniklaim ni Jesus na siya ang Ama, kundi siya at ang Ama ay isang Diyos, one Godhead, and my unity. Verse 46, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang manalig sa akin, ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. So, sa ibang aklat and verses, if you remember, sinabi ni Jesus na siya ay dumating sa Matthew chapter 1, verse 21. Dumating siya para iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, what's the purpose of Jesus coming? Another is in Mark chapter 10 verse 45, na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. And another one sa Luke chapter 19 verse 10, na parito siya upang hanapin at iligtas ang naligaw. John chapter 3 verse 17, naparito siya para iligtas ang sanlibutan. John chapter 12 verse 46, at bilang ilaw, iligtas tayo mula sa kadiliman. Verses 47 to 48, hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. In other words, sinasabi niya na hindi ako naparito to judge the world. Ngunit balang araw, hahatulan ang lahat sa pamagitan kung paano sila tumugon sa aking mga salita. Now, let's go sa tanong kung sino si Jesus. Mahalaga na alam natin to para ma-explain natin sa iba kung may magtanong kung sino si Jesus. Number one is, siya ay sinugo ng Ama. Verses 49 to 50. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbigay ng buhay na walang hanggan.
Kaya't ang ipinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. So, sabi ni Jesus, siya ay sinugo ng Diyos Ama. So, ang mga Hudyo na nagre-reject kay Jesus, they're the ones na nagsasabi that we worship God. We worship the Father, God the Father. And they say, we believe in Yahweh. We believe kay Yahweh. But they don't believe kay Jesus. But sinabi ni Jesus na siya ay sinugo ng Ama. Sinusunod niya ang utos ng Ama. So in other words, if you reject Jesus, then you reject the Father. You reject God the Father. Okay? Verse 23, John chapter 5, verse 23. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. So you cannot have relationship with God, hindi ka po magkakaroon ng relasyon sa Diyos Ama kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo. Napaka-simple maintindihan, tama po? May mga tao kasi, they say na they are religious, but they don't believe na si Jesus ay God. They don't believe kay Jesus. They believe in God, but they don't believe na si Jesus ay Diyos. At isa pa is, they don't believe in Him as their Savior. So, kung nais mo magkaroon ng relasyon sa Diyos, obviously, kailangan mong tanggapin si Kristo na anak ng Diyos at ang tagapagligtas ng sanlibutan na namatay, nabuhay, umakyat sa langit, at balang araw, babalik. Because ang pag-reject kay Jesus, ang pagtanggi kay Jesus, ay ang pagtanggi din sa Diyos. If you reject Jesus, then you reject God sa iyong buhay. Okay? So, sinasabi ni Jesus Christ sa mga tao, ang eksaktong parehong bagay na nais sabihin ng Ama. Si Jesus Christ ay naging tao na direktang nagsasalita mula sa Ama dito sa lupa para ma-reconcile ang tao sa Ama. Para sa isang tao na maligtas, ma-reconcile, maibalik sa Diyos, dapat alam niya kung paano ma-reconcile sa Diyos. At ito ay sa pamagitan ni Jesus Christ dahil siya lamang ang sinugo ng Diyos. Okay? Naintindihan natin? Sino si Jesus? Sinugo ng Diyos. Kung nais mong ma-reconcile sa Diyos, kung nais mong magkaroon ng relasyon sa Diyos, kung nais mong maligtas, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ bilang yung Panginoon at tagapagligtas at manampalataya na siya ay Diyos. Okay? Yan yung second point. Siya ay Diyos. So, ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili in 3 ways. Sabi niya, sa John chapter 12, verse 44, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. So, if you believe in me, then you believe in God. You believe sa God the Father na nanalig ka sa Kanya. And then in John chapter 12 verse 45, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. And then pinakilala niya rin ang sarili niya in verses 49 to 50. Ang punto diyan, ang pakikinig kay Kristo ay same na pakikinig sa Ama, pakikinig din sa Ama. Okay? So, but again, hindi niya claim dito na siya ang God the Father. Claim niya dito na siya ay God, siya ay Diyos. And co-equal ng Diyos Ama, kapantay. You remember this story, you read this story, na aalala niyo ito, verses 8 to 11 ng John chapter 14, about kay Felipe, when Felipe tells Jesus, sabi niya in John chapter 4 verses 8 to 11, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kaya tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, si Jesus Christ, hindi lamang siya ganap na tao, siya ay hindi lamang isang mabuting guro,
o mabuting propeta, siya ay Diyos. Kiniklaim niya na siya ay Diyos. Ito yung claim niya, I am God. At kahit si John ay in-emphasize sa gospel niya dito sa chapter 1 ang pagka-Diyos, yung tinatawag na deity of Jesus Christ o pagka-Diyos ni Hesus Kristo. In chapter 1 verses 1 to 3, basahin ko, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Take note, underline that word. Ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, in-emphasize ni John ang deity o pagka-Diyos ni Jesus Christ dito sa chapter 1 in 3 ways. Una is ang salita ng Diyos. Ito ay direct na paraan na pagsasabi na sa Jesus ay Diyos. Ang salita ay Diyos. And then, secondly, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Okay? Kasama na ng Diyos ang salita. Si Jesus ay walang hanggan. In other words, si Jesus ay eternal. This is one of the attributes ng Diyos na tanging ang Diyos ang mayroon lamang na siya ang pagiging eternal, walang hanggan. So in other words, again, si Jesus ay Diyos. And another way, sa binasa natin dito sa chapter 1, sabi ni John, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So si Jesus ang lumikha ng lahat ng bagay na sinasabi din sa Old Testament na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa simpleng pag-intindi, si Jesus ay Diyos. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng bagay. Hindi siya yung sa translation ng Bible ng mga Jehovah Witnesses na a God. Kung makikita nyo yung translation nila, mayroong a God. Hindi siya a God. Hindi siya isang lesser God. Hindi siya isa sa maraming Diyos. Hindi siya yung sinasabi ng mga Mormons na siya ay panganay na anak ng Diyos. Kapatid niya si Lucifer. Okay, that's heresy. Siya ay Diyos. Si Jesus Christ nag-claim sa kanyang sarili na siya ay Diyos. Siya si Yahweh. Siya ay kapantay, co-eternal ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Okay? Sana naiintindihan natin. Siya ay sinugo ng Ama, sinugo ng Diyos Ama. Si Jesus ay Diyos. Okay? And pangatlo, siya ay dumating upang iligtas tayo mula sa kadiliman. Siya ay dumating upang iligtas tayo mula sa kadiliman. Verse 46, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. So, sa Gospel of John, kadalasan mababasa niyo na si Jesus ay ilaw o liwanag. In fact, ang isang I am statement niya sa Gospel of John, mababasa kasi natin sa English translation ng pag-claim niya I am. Basically, puro I am ay ibig sabihin siya ay Diyos. Claim niya na siya ay Diyos. But ang isang I am na makikita natin na common na same sa binasa natin in verse 12 of chapter 8, John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako, sa English translation, I am the light of the world. Sa Tagalog, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, this is pag-claim ni Jesus na siya ay Diyos at pag-claim na siya ay Messiah. Sa Old Testament, ang Diyos ay tinatawag na liwanag. In fact, sa Awit chapter 27 verse 1, sinabi, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. And sa Old Testament din, ang Messiah ay tinatawag na liwanag. Isaiah chapter 49 verse 6, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Okay? So, ang Messiah ang tinutukoy dito. Now, let's understand about darkness. Ang kadiliman sa Biblia ay tumutukoy sa kasalanan. Hindi yung nag-brown out ha.
Ang kadiliman sa Biblia ay tumutukoy sa kasalanan, kay Satanas, sa kamatayan, kalungkutan, impyerno, kamangmangan, lahat ng mga negative na mga bagay na nagmula sa kasalanan o kay Satanas. Ngunit, si Jesus Christ ay dumating upang iligtas tayo mula sa mga bagay na ito. Iniligtas niya tayo mula sa kadiliman ng kasalanan at binigyan tayo ng kapangyarihan upang makapamuhay sa katwiran at pag-ibig. Iniligtas niya tayo mula sa kadiliman at tinulungan tayong madaig si Satanas. Iniligtas niya tayo mula sa kadiliman ng kalungkutan at pinuno niya ang ating mga puso ng kagalakan at kapayapaan. Iniligtas niya tayo mula sa kadiliman ng impyerno at ipinagkaloob sa atin ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Iniligtas rin niya tayo mula sa kadiliman ng kamangmangan at binigyan niya tayo ng karunungan upang makilala natin siya at malaman ang kanyang kalooban. But notice the condition in this verse, in verse 46. Notice po pansinin niyo ang condition, ang kondisyon, verse 46, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Nakita niyo ang kondisyon? So si Jesus ay dumating bilang liwanag sa mundo at upang iligtas ang lahat mula sa kadiliman. Ngunit ang mga nananalig lamang sa Kanya ang maliligtas. Ang Biblia hindi nagtuturo na ang lahat ng tao ay mapupunta sa langit. Nakarinig na kayo ng katuruanan na ganyan? All roads leads to God. Therefore, lahat ng tao ay mapupunta sa langit. Yes, gusto ito ng Diyos. Gusto na, di ba sa 1 Peter, na hindi niya gustong mapahamak ang lahat, pero they would turn from their ways, magrepent at magbalik loob sa Diyos at maligtas. But, hindi tinuturo ng Biblia na it doesn't matter kung anong pinaniniwalaan mo, basta mabuti kang tao. Hindi tinuturo yan ng Biblia. It doesn't matter kung anong pinaniniwalaan mo, basta mabuti kang tao. Napakalinaw na sinabi ng Biblia na walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Acts chapter 4, verse 12. So, kung nais mong maligtas mula sa kadiliman, dapat kang manalig kay Jesucristo. So, lahat tayo nagkasala at ang kaparusahan ng kasalanan ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos at dalhin tayo sa impyerno. But, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Nagbigay siya ng way para sa ating kaligtasan. Ipinadala niya si Jesus Christ. Naparusahan siya dahil sa ating mga kasalanan for us na para mapatawad at ma-reconcile sa Diyos. But once again, kung nais nating maligtas, kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya kay Jesucristo. Ang manalig kay Kristo ay hindi lamang humanga ka kay, it's not about na humanga ka kay Kristo. Wow! Kamaupay gudman sang gibuhat ni Kristo para sa kon, namatay siya sa cross. Ang pananalig kay Kristo ay hindi lamang na naniniwala ka na siya ay nag-i-exist, na totoo si Kristo. Kasi kahit ang demonyo ay naniniwala sa Diyos, naniniwala na nag-i-exist si Kristo. Ang manalig kay Kristo, alam niyo po ang manalig kay Kristo? Ang manalig kay Kristo ay ang pagtalikod sa iyong mga kasalanan at lubos na umaasa ka kay Jesucristo para sa iyong kaligtasan. Hindi sa iyong mabubuting gawa, kundi kay Kristo lamang. Ang manalig kay Kristo ay ang pagtalikod sa kasalanan at lubos kang umaasa kay Jesucristo para sa iyong kaligtasan, hindi sa iyong mabubuting gawa, kundi kay Kristo lamang. Ang tanong, tatanggapin mo ba ang nag-iisang liwanag ng mundo o tatanggihan mo? May mga dahilan kung bakit may mga tao pa rin na tinatanggihan si Kristo sa kanilang buhay. May dahilan kung bakit mayroong mga tao na nakay Kristo na pero lumayo pa rin sa liwanag. Na kung saan nagpapatuloy sila sa kadiliman. Malalaman natin ang sagot kung babasahin natin ang John chapter 3 verse 19. John chapter 3 verse 19. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa
liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So that is the reason kung bakit hindi lumalapit ang mga tao kay Kristo. Dahil ayaw nilang pakawalan ang kanilang kasalanan. Mananatili sila sa kadiliman at magpapatuloy doon dahil ayaw nilang isuko ang kanilang minamahal na kasalanan. And I pray that you will decide this morning na sabihin, it's enough. Enough na itong kasalanan. Ayaw ko na magpatuloy. I want light. I need light. And I love light. I love Jesus. I need Jesus. And para naman sa mga mananampalataya, inutusan po tayo na magpatuloy sa liwanag. Paglakad sa liwanag. Patuloy na, that means, patuloy na manatili sa salita ng Diyos, patuloy na natututo, lumalago, nagsisisi, at tumatalikod sa kasalanan. May pag-ibig sa ating buhay, patuloy na sinasamba ang Diyos, patuloy na lumakad sa liwanag. There are times we fail, pero patuloy nga po patuloy na lumalakad sa liwanag. Okay? So, who is Jesus? Pangapat, hindi siya dumating upang humatol. Verse 47, hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Nakuha niyo yung sinasabi ni Jesus, the purpose ng pagparito ni Jesus sa lupa, hindi para parusahan ang mga tao, hindi para lipulin ang kanyang mga kaaway, hindi para hatulan ang mga makasalanan. Siya ay dumating upang iligtas tayo. Nakita natin ito sa naunang pahayag niya kanina na bersikulo. Now, sinabi sa verse 17, John chapter 3, verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Nais niya na lahat ay maligtas at mapunta sa langit. In fact, in 2 Peter chapter 3, verse 9, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. 1 Timothy chapter 2, verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So, si Christ ay hindi pumarito sa lupa upang humatol. But, in the last days, pag dumating na ang panahon ng paghuhukom, mahatol siya sa huling araw. Pero, first na pagdating niya, hindi para hatulan ng tao. Pero sa ikalawang pagbabalik niya, nung dumating, sa una pagparito niya, siya ay lamb, maamong tupa na inihandog para sa ating kasalanan. Pero sa ikalawang pagbabalik niya, siya ang Lion of Judah. Siya ay leon ng Huda na hahatol sa mga taong nag-reject sa kanya. Okay? John chapter 12 verse 48. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. In other words, ang tao ay hatulan in the last days sa mga huling araw, depend sa kanyang response sa salita ng Diyos, sa gospel, kung ano ang kanyang naging tugon. Acts chapter 17, verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito ay buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. So, ang bawat isa ay hatulan ng isang pamantayan, isang standard lang. At ito ay ano ang ginawa mo kay Hesus Kristo. You will be accountable sa narinig mo about sa gospel. You will be accountable one day kung anong ginawa mo about kay Jesus Christ. Kung tinanggap mo ba talaga siya sa buhay mo o rineject mo siya sa iyong buhay. Kung kinompes mo siya sa iyong bibig, sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas o tinanggihan mo siya sa iyong buhay. Kung nakinig ka ba sa Kanya
o hindi mo siya pinansin? Kung ikaw ba ay tumakbo sa Kanya o tinalikuran mo ba siya sa iyong buhay? Kung minahal mo ba siya o kinasuklaman mo siya? It depends sa iyong naging tugon. Kung ano ang magiging hatol sa iyo. 1 John chapter 5 verses 11 and 12. At ito ang patutuo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Notice, sa mga nanampalataya, past tense, ipinagkaloob. Kasi ang 1 John, it's about assurance of salvation, kasiguraduhan ng kaligtasan. This is what, nung nag-intern ako sa Cebu, ito yung paborito kong book na ituro sa mga believers, ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Past tense, ipinagkaloob, hindi yung ipagkakaloob, kundi ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito yung makakamtan natin sa pamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Past tense. Ngunit kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos, si Jesus, wala siyang relasyon sa Diyos, walang Jesus sa Kanyang buhay, wala siyang buhay na walang hanggan. Nakita niyo po sa passage, sa salita ng Diyos? If you don't have Jesus, you don't have eternal life. If you have Jesus, done deal. Meron kang eternal life. Hindi yung, mapupunta ba ako sa langit, bu? Mapupunta ba ako sa langit o hindi? Agoy, di ka na maingat sa langit yan na. Kay, napela akong relationship sa Ginoo. Agoy, diri ka na maingat sa langit kay tungod sa, kung man, diri yak naging maupay. But the good news is, salvation is not about you. Salvation is about what Jesus Christ has done on the cross for you. Yan ang kasiguraduhan. Pero kung sa iyong sa ating sarili, wala kasiguraduhan. Ana-anaton ko, no? Kinabuhi danay sa Kristohanon. Nasabtan niyo ana-ana. Diba? Napipail. Pero salamat sa kataluwasan nga pinagi sa aking buhat ni Jesus Christ. And notice, sa binasa natin again, hindi lahat may buhay na walang hanggan. Tanging, sinabi dito sa binasihan natin, tanging ang mga may Jesus lamang, may anak. Hindi yung may anak kayong magulang, tapos may anak. Ang rinirefer dito ay tinutukoy si Jesus Christ. Ang tanging may Jesus lamang sa kanilang buhay, ang may buhay na walang hanggan. At ipapadala naman ang mga anak, ang mga walang anak, walang Jesus sa impyerno upang magdusa ng walang hanggan. I hope na naiintindihan natin ito. For the believers, you have assurance. For those who are Jesus, you don't have assurance. So, ang pinaka mabuting pagpapasya para sa iyo, magtanggapin mo si Jesus. Get into that relationship with Jesus. Allow Him to be na maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Sumampalataya sa Kanya. Amen? Sino si Jesus? Panglima. Ang may buhay na walang hanggan. Verses 49 and 50. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. So, ang anak ay sinugo ng Ama upang magsalita ng isang particular na message. Binigyan ng Ama ang anak ng utos at sinunod ng anak ang utos na ito. Si Jesus at ang Ama ay may same purpose. May isang layunin, may isang essence at may isang misyon. Sila ay one at may unity. Okay? Sila ay isa at nagkakaisa. Si Jesus ay nagsasabi ng parehong mga bagay na nais na sabihin ng Ama. At binigyan siya ng Ama ng isang utos at ang anak ay masununin sa utos ng Ama. Ngunit hindi lamang ito isang utos mula sa Ama sa anak. Ang utos ay mula sa anak papunta sa mga tao, sa sanlibutan. So again, ang Ama ay nagbigay sa anak ng isang utos, ang sabihin ng mensaheng ito, at ang anak ay nagbigay sa mundo ng isang utos na makinig, sundin, manalig ka sa mensaheng ito upang makamit o makapunta sa langit
that salvation is by grace through faith kay Jesus Christ. Okay? Pansinin niyo sa verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Obviously, alam natin kung paano tayo, anong utos ito para makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Anong utos ito? Sumampalataya, manalig kay Heso Kristo. Hindi yung interpretation dito na gumawa ka ng mabuti, gawin mo yan, mga mabuti. Ang utos ay manalig kay Heso Kristo upang makamit ang buhay na walang hanggan. And this is magandang utos. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay isang invitation, nag-aanyaya, pero at the same time, ito rin ay utos. Tandaan nyo, ang gospel, ang Ebanghelyo ay invitation, but at the same time, ito rin ay command. Acts chapter 17 verse 30. Ngunit ngayon, ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Okay, repent and turn to God. Yes, ang Ebanghelyo ay invitation, pero ang gospel or Ebanghelyo ay command din. At ang utos ay makipag-reconcile sa Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. Makipagsundo, ma-reconcile sa Diyos through Jesus Christ. Ang Diyos Ama, through Jesus Christ, ay nagbigay ng isang utos na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ang ating Diyos ay isang gracious na Diyos na nag-aalok ng kaligtasan sa simula pa lamang. Iniaalok pa rin niya itong kaligtasan ng maraming beses kahit na tinatanggihan ng mga tao. Palagi siyang nag-aalok sa tao kahit na siya ay tinatanggihan. At ang utos na ito ay nagbibigay ng, sabi ni Jesus, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang ilapit tayo sa Kanya. Si Jesus ay nakikiusap dito. Ngunit dito, itong mga taong sinabihan niya ng kapalibot sa Kanya ay tumanggi pa rin sa Kanya. And this is His last invitation sa mga taong ito. This is His last word sa public ministry niya. Because after this, simula chapter 13, ay i-prepare niya ang puso ng kanyang mga disciples. Sa kanyang mga disciples na siya maglalaan ng time sa kanyang mga conversation para i-prepare ang kanilang mga puso sa kanyang paglisan sa mundo. So, this is His last invitation, His last call bago siya mag-withdraw sa kanyang public ministry because again, he will spend his time starting chapter 13 para sa kanyang mga alagad. And this is the question. Church, paano kung ito na ang huli mong pagkakataon na marinig about kay Jesus? Paano kung ito na yung huling pagkakataon mo na marinig ang Ebanghelyo ni Yesu Cristo? Paano kung ito na ang huling umaga mo? Don't say simbakula because we don't hold our future. We don't hold ang ating buhay. It is only by grace of God na nakakaginhawa pakit, nakakalakat pakit, nakakahinumdum pakit. Ano ba, may sakit na dementia, Alzheimer, may sakit hindi na nakakalakad, na stroke na. It is by the grace of God kung bakit tayo nagagawa pa rin natin ang mga bagay na nagagawa natin. Pabor, tikang sa Ginoo. Pero what if this is your last chance this morning? Na marinig ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Huling pagkakataon na marinig mo about sa mensahe ng biyaya ng Diyos and the chance to repent from your sin and trust Jesus sa iyong buhay. Eternal life is ini-offer ng Diyos. Iniaalok ng Diyos this morning. Iniaalok sa lahat. Sa palagay ko, hindi naunawaan ng mga taong ito dito sa mga taong sinasabihan ni Jesus Christ dito sa chapter 12. Ang huling public message ni Jesus. I'm sure na maraming tumanggi kay Jesus Christ sa panahon ito. Ngunit, kung alam lang nila na ito ang kanilang huling pagkakataon, pari tama sana ang kanilang pagpapasya. Now, hindi mo alam kung kailan ka huling makakarinig ng panawagan ng salita ng Diyos. God is inviting, and at the same time, nagbibigay siya ng utos, na mabuting utos, na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. At the more na reject ng tao ang panawagan ni Jesus Christ sa kanyang buhay, mas lalong tumitigas ang kanyang puso. Kaya sa tuwing
iniaalok ang ebanghelyo and may pagtanggi, then may panganib sa buhay mo. Maaaring ito na ang huling pagkakataon mo this morning na lumapit kay Kristo, na mag-respond sa kanyang panawagan. So, anong gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin sa invitation na ito? So, you have to believe. You need to believe. Again, na si Yesu Kristo ay sinugo ng Diyos. Si Jesus ang liwanag ng mundo. Na siya ay dumating para hindi katulan. Nagbibigay siya ng chance. Not just isang pagkakataon, pero maraming pagkakataon sa buhay natin. Pero huwag mo nang paabutin na maging huli na ang lahat. And ang kanyang mensahe ay mensahe ng buhay na walang hanggan. So church, ilang beses mo na ba narinig ang tungkol sa Diyos? Ilang beses ka na bang pumupunta sa simbahan nito? Narinig mo na lahat ng kanyang panawagan para sa iyong kaligtasan. So again, who is Jesus? Siya ay sinugo ng Ama. Siya ay Diyos. Siya ay dumating upang iligtas tayo mula sa kadiliman. Ngunit, dapat manalig tayo sa Kanya. Hindi siya naparito upang humatol, ngunit ang mga tumanggi sa Kanya ay hahatulan balang araw. And siya ay may buhay na walang hanggan. So this morning, kung narinig mo ang tungkol kay Jesus, then you understand kung sino si Jesus sa buhay mo. Naunawaan mo kung sino si Jesus. But my last question is, anong ginawa mo kay Jesus? Anong ginawa mo kay Jesus? Many Christians, they heard the call, invitation, pero pagkatapos ng call, invitation, it looks like hindi nila dala si Jesus nang lumabas na sa simbahan. It looks like na si Jesus ay hindi ang nag-ahari sa kanilang buhay. Si Jesus ay hindi sentro ng kanilang buhay. You know why? Because imbis na lumakad sa liwanag, nagpapatuloy sa kadiliman. And I pray na huwag kang manatili sa kadiliman. Huwag mong piliin yun. Kundi, piliin natin na lumakad sa liwanag. Lumakad sa kagustuhan, sa kalooban ng Panginoon, Yesu Kristo. Amen?